start recording. We are recording na. No? So, class, ang gagawin natin na ngayon is all about conditionals. So, ang una natin gawin, open yung Visual Studio kung saan tayo magko-code. Visual Studio and of course, again, paulit-ulit lang gagawa tayo ng project. Create a new project and use C# dito. C#, minsan kasi may mga VB yung gamit dyan. Meron din kasing Visual Basic na console app. Which is hindi yan yung gagamitin. Dapat C#, no? Tsaka console yung andito. Console application. Now, let's click this one and let's say basics. Conditionals. Conditionals as our title, and mas maganda ata ilagay ko siya sa may wait lang, sa may teaching first sem 112 ng 1G. Ayan, sample. Okay, now next lang, at saka pagka naggagawa kayo ng project, huwag nyo i-check to, enable container support, huwag na yan i-check, wala kayong i-check dyan, and use the latest one, yung 9.0. okay, or basta yung latest, no, yung andyan sa inyo. Okay, so after that, let's create the project. Before we begin class, any ideas with regards to conditionals? Para saan yung conditional, class? Saan I mean sa real world, sa buhay-buhay nyo, saan nyo na-encounter yung conditionals? Condition. Pag nagde-decision, sir. Ayan, very good. Pag nagde-decision. Pag nagde-decide. Oo. For example, magbigay ng example, Maxwell. Is it Maxwell? Maxwell, yeah. Magbigay ng example. Papasok or Desisyonan kung papasok o hindi. Oo, ganun daw, no? Kung papasok, hindi. Wait lang, gawin natin siyang mas structured. Ano yung sabi nyo? Kung papasok, di ba? Ano ba yung ano? Ang Yes, output sir. doon, class, is papasok, or hindi papasok. Hindi papasok. Ngayon, ano yung Hindi. rason? Ano yung rason nyo kung papasok or hindi papasok? Ano yung driving motivation, kumbaga? Kung walang pera, ganun ba? Kung walang allowance. Kung Walang walang pamasahe. allowance, papasok, hindi papasok? Hindi papasok, di ba? Pag walang allowance. Papasok. Papasok pa din. Sure kayo? Di ba Hindi, madalas, sir. class, kung walang allowance, hindi kayo papasok, di ba? Pero pag pag mali tong statement na to, anong mangyayari? Ibig sabihin may allowance kayo, anong mangyayari? Papasok kayo, syempre, di ba? So for example, another real world example, pag umuulan, if uulan, ano ang gagawin? Magdadala ng payong. Ayan siya, ng payong. Kung hindi naman uulan, anong gagawin? Ano ba? Magdala ng shades. Magdala ng shades. Yan. Ganyan yung structure ng ating, or yung concept ng ating conditionals. Parang sa real world din, no? Ngayon, itong mga andito sa may loob ng mga condition, yan yung mga condition. Tapos yung mga output is eto, class, no? Ngayon, i-implement natin yan sa C#. Wait lang. So, para mag-stick yung console natin later on, pagka may ginawa tayo, maglagay tayo ng console with key para mag-wait ng key press. So, ano to, class? Ano to yung mga tinatype ko dito? Anong tawag dyan? Kung maalala nyo. Start with letter C. Ano to? Hindi siya kino-compile ng hindi siya ine-execute ng program. Ano tong mga to, class? Comment. Very good, yes. Comments. These are comments. This is an inline comment, and this is yung tawag dito, multi-line comment. Ito yung multi-line comment. Yan. Pwede nating ilagay yung mga content dito pag gusto natin multi-line. Yan. Comment pa din yan kahit hindi ka na mag-double slash.
Kasi nasa loob siya ng multi-line comment. Gets? Okay, wait lang. Okay, now, ang gagawin natin is, to gumawa ng isang if-else statement, no? If ganto, gawin mo to. If ganto, gawin mo to. Else, gawin mo yung isa. Ganun yung parang logic doon. So, yung structure ng if-else class is, i-type nyo lang yung if. Pag may box, etong box yung piliin nyo para mag-auto type na siya. Ayan. Di ba? Nag-auto type siya ng ganto, ng brackets at saka parenthesis. Pag kasi if lang, ganyan, wala siyang automatic na Pag if na may square, malalagyan na ng brackets, din na kayo mahihirapan. Okay, ano na ba? Dito class, sa may if, dito natin sa loob ng parenthesis ilalagay yung mga condition. Dito, ano yung condition natin dito sa unang real life example? Ano yung condition? Ang condition natin dyan class is yung allowance. Kung walang allowance, yun yung condition natin. So for example, paano natin siya i-apply sa may program natin? So ilagay natin yung value na yun sa isang data type na nag-accept ng true or false value. So ano yung data type class? Ano yung data type na nag-i-store ng true or false values? 'Di ba pagka string pag text gumagamit tayo ng string. Pag numbers gumagamit tayo ng int. Ngayon naman class, paano pag true or false values? Ano 'yon? Bool, sir. Bool, very good. So gagamit tayo ng bool. Very good, very good. Okay, so dito, class, mag-declare tayo ng variable. So pag declare ng variable, we need to specify first the data type. So bool, and then my allowance. My allowance equals false. So, ang ibig sabihin na to class, anong ibig sabihin yan? In your own words. Pagka my allowance is false, ano yung ibig sabihin yan? Kahit Tagalog. Ang ibig sabihin yan class is, my allowance false is, wala kang allowance. Kasi false siya. Pag true naman yan, true, ibig sabihin, may allowance ka. May allowance ka ba? True. Ganyan siya. May allowance ka ba? Pag false, ibig sabihin, wala siyang allowance. Now, this variable can be used inside this parenthesis sa may if. Ngayon, ilalagay natin siya, copy lang, para hindi na tayo mag-type, and then paste. Nakikita nyo naman yung yung keystrokes ko dyan sa baba. Okay. May allowance, false, tsaka wag muna natin mag-right line. Okay, ang ginawa natin sa first line, nag-declare ng variable na may allowance, ang value is false, and gumamit tayo ng if-else. Sa loob ng if-else condition, linagay natin yung variable na may allowance. So, ang if-else class is nagde-determine ng true or false values. Yun siya, kung meron o wala. Kung meron, or kung true, eto ang i-execute mo. Kung wala, else, pwedeng if muna. Yan, yun muna para madalian tayo. Kung may allowance, gawin mo yung nasa loob ng block na to. Pag block, sabi ko, ito yung loob ng curly braces class. Ngayon, if may allowance, ang gagawin natin, mag-print tayo sa blackboard ng may allowance ka. May allowance ka. Ayan. May allowance ka. So, papasok ka. Tagalog na lang para mabilis. Ngayon, i-run natin siya. Pag ni-run ko yan, anong magiging output? Class. Nasaan? Ano magiging output class pagka ganyan? Ano magiging output? Anyone? I-walk through natin. Sabi natin dito, gumawa tayo ng lalagyan. Yung laman niya is false. Gumawa tayo ng variable na may allowance, tapos false yung value. Ibig sabihin, wala siyang allowance. Ngayon, nilagay natin siya sa if-else condition. Ngayon, sa if-else condition na yan, nilagay natin yung may allowance. Pag nag-true to,
Pag true yung value niyan, i-execute niya tong code na to. Pero pag hindi, dadaanan niya lang yan. Dadaanan niya tong code na to. So, ano yung magiging output natin, class, sa current state ng program natin? Anyone? So, ang magiging output natin, para mabilis, no? Ang magiging output natin dyan, wala. Read key na lang yung andyan. Bakit? Kasi yung allowance natin false. Pag nilagay natin sa if else, false yung nandyan, hindi niya i-execute etong code na to. So, mag-proceed dyan sa may read key. Ngayon, pagka intro natin to, true. Tapos save, tapos refresh natin para ano. Restart. Ayan. Ayan, pumasok na siya sa may block of code. Kasi nga, may allowance na siya, di ba? So, ang logic, let me use graphics para ma-explain ko ng maigi yung if-else natin. Ayan. Wait lang. So, yung program natin, class, parang boxes din siya, class. Parang boxes yung program. Yung main program natin, eto. Sa loob ng box na to, merong codes. Eto yung, asan na yun? Etong program natin to, eto yung box. Whole box, kumbaga. Ngayon, sa may program natin, gumawa tayo ng mga variables, di ba? So, wag muna nating i-ano yun as boxes. Ang gawin natin, gumawa tayo ng another box, which is yung if-else. No? Yung if-else na yan, may requirement bago ka makapasok sa loob ng box na yan, which is yung condition, no? So, yung program natin, taas, pababa, ha? Ito yung main. Ngayon, class, wait lang, screenshot ko na para ano. Yung, may variable tayo, and then, may variable tayo dito sa may taas. Sa program natin. Ito yung program natin, ha, yung buong box na yan. Tapos, meron tayong if-else dito. Ngayon, para makapasok yung program natin sa box na yan, kailangan ma-meet natin yung condition niya. Yung condition na, saan ba yan? If may allowance, lang. Ngayon, class, if may allowance, pumasok ka dito sa box na to, which is yung magpiprint yan ng console.writeLine, no? So, yung box natin, yung program natin, merong variable. Tapos yung variable na yan, ginamit natin sa if-else para sa box na to. If na-meet mo, if nag-true itong condition na to, pwede kang pumasok or pwedeng pumasok yung program natin para gawin yung mga program sa loob ng box na to. So, ganun yung logic, class. Yung mga boxes parang programs yan. Itong if-else, may block of code, may box. Ibig sabihin, pwedeng pumasok dyan yung program. If hindi naman, lalagpasan lang yan. For example, ito naging false, di ba? So, pag naging false yan, if may allowance, false, hindi na niya pupuntahan yung loob ng box na yan para gawin yung mga programs. I-skip niya yan. Ganun yung if-else condition. Ngayon, what if, sir, gusto kong may gawin yung program? May gawin yung program after niya i-check yung para either of the condition or either true or false, may gagawin siya. Ano yung gagamitin natin? So, ang gagamitin natin dun, class, is yung else. Pag else, or we can identify this as ito yung whole box, di ba? Ito yung whole box, itong program natin. Ngayon, yung if else statement, dalawang box yan. Yan, isang box yan, isang box yan. Ngayon, class, depende sa condition kung ano yung may execute na box. If true yan, ito yung may execute na box. Else, ito yung may execute. So, ano yung ipiprint natin kapag wala tayong allowance? Walang allowance ka. Walang allowance. So, hindi ka papasok. Hindi ka papasok. Okay, and then gawin natin siyang false. Ngayon, class, ano yung magiging output natin dyan? Sa current state natin, ano yung magiging output natin? Yung else, sir. Yung else. Yung Which else, is, sir. yes, walang allowance. So, hindi ka papasok. Kasi,
yung may allowance mo na variable, false yan. So, nag-false dyan, ibig sabihin, else yung i-execute. Ganun yung if-else statement. Okay, basic lang, di ba? So, magagawa nyo na yan. Ngayon, ano pa ba? Another scenario na maaari nyo i-apply sa mga systems ninyo is yung authentication. So, i-clear ko lang lahat para from the scratch. And then, gawin natin yung pseudocode muna. So, if ang password ay 123, print granted. Else, print print denied. Ganyan yung pseudocode niya. Yung parang sa salita mo lang siya ginawa. Ngayon, i-apply mo siya sa program. Ano yung variable na kailangan nating gawin, class? Ano yung variable na pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin na variable, class, is yung password. Yes? And pag password, hindi siya numbers, no? String siya. So, ang gagamitin na data type will be string. String password or user password or password na lang. Password equals sabihin na 1, 2, 3. Tapos, pwede din tayong gumawa ng another variable para pag-comparein natin sila later on. So, string correct password equals 1, 2, 3. And then, if ang password ay parehas, yan yung mga symbols or characters na gagamitin para i-check yung equality nila, kung magkaparehas ba sila. Hindi siya single equal dalawang equal yan. Okay, pag single equal, assignment. Pag double equal, comparison. Ngayon, sa loob ng condition natin, sabihin natin, if ang password ay parehas sa correct password, ibig sabihin, mag-print tayo ng granted. So, console.write right line, granted. Kung hindi naman tama, kung nag-false yan, magiging, or magpiprint ng denied. Yeah. Denied. Save. Ngayon, refresh natin yung application. Granted. So, bakit siya granted, class? Granted yan kasi makaparehas yung password at saka correct password. 1, 2, 3 at saka 1, 2, 3 parehas. Dito natin chinek. Ano yung value ng password? 1, 2, 3. Yung value ng correct password, 1, 2, 3 din. So, ibig sabihin, nag-true siya dito, i-execute niya yung granted instead na denied. So, what if, sir, for yung password na nilagay ni user? So, matik yan, magpo-false yan kasi hindi naman parehas yung 1, 2, 3 at saka 1, 2, 3, 4. Ganun yung logic dyan, class. Ano pa ba? Right now, we are using hard-coded data, no? So, yung pag-print natin right line, ngayon mag-ask naman tayo ng input from the user para medyo may dynamic yung program natin, may interactivity. So, para magawa yun, mag-print muna tayo ng label. Console.write, sabihin natin, enter user password. Tapos, space. After ng console.write na yan, actually, it is a good practice para ilagay yung mga yung mga values or yung mga variables sa taas. Okay, console.write password. Sige, pwede natin i-assign sa empty muna yan. Empty, walang laman yung password na lalagyan natin. Pero yung correct password, meron ng laman. Okay, so enter user password. Sabihin natin, yung password, ang magiging laman ng password will be console.readline. So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin nito, sa unang line, gumawa tayo ng lalagyan na password. Sa pangalawang line, na walang laman, empty siya. Sa pangalawang line, gumawa tayo ng lalagyan ng correct password, which is 1, 2, 3, yung laman.
Ngayon, nag-print tayo ng enter user password. Tapos after ng user password na yan, ano man yung i-type ni user, ay hindi pa pala, eto dito. Yung password na na variable na lalagyan, i-assign natin yung value niya na manggagaling dito sa my read line. So ano man yung i-type ni user later on, pag nag-type siya sa my console, mapupunta yun sa my variable na password. So yung variable na password, i-check natin later on pag tama yung correct password at saka password. Ganun lang yung logic dyan. I-save natin and then run. And ayan. Ito class no, enter user password. Sabi natin, ito na siya. Enter user password. Console.write, ibig sabihin, yung read line mapupunta sa may kasunod na ka-level na linya. So, andyan na yung read line natin, yung nagbi-blink dyan. Whatever you type here will be stored in the password variable. So, for example, maglagay tayo ng mali muna. 1, 2, 3, 4, 5. So, anong magiging output dyan? Granted or denied? Denied. Denied. Tama. Denied, sir. So, yan, denied yan. So, pag in-enter natin yan, mapupunta yan sa my password. And, magpiprint ng denied. So, para mas ma-visualize natin, gawa tayo ng debugger. Yung tawag nila dito is debugger. So, mabilis kasi yung computer natin mag-process ng computation. So, let's add some debuggers para ma-identify kung paano talaga siya naglaran. Okay. Currently, ito yung state ng natin, ng ng program natin para makita yung output tsaka hindi naman. Ayan. Ito yung terminal natin ay yung console natin, ito yung code natin, ito yung tinatawag na locals, yung mga variables na ginagawa ng program natin, yung memory mismo, yung utak ng program natin. Ngayon class, sa unang line, andito, may arrow siya. Sa unang line, ito yung in-execute ni program. String password equals empty string. So dito, yung password, asan na yan? Step to the next line. Step into. Okay. So yung password, yung value ng password natin is, hindi ko siya mapalaki. Yung value ng password natin is empty string, which is andun, natapos na. Ngayon, nandito siya sa second line of code. Ngayon, pag in-step into natin, natapos niya yung line of code na yan, ibig sabihin, naasan niya na yung correct password ng 123. Ito yung memory niya, yung alaala ng ating program. May alaala siya, kaya nagagawa nating kumuha ng mga data kahit tapos na yung linya na yon. Yun yung tinatawag kong lalagyan, di ba? For example, di ba may drawer kayo, nilalagay niyo sa may mga damit kayo, nilalagay niyo sa may drawer, categorized din siya. So, ganun yung parang concept ni program. Ngayon, nandito na tayo sa may console.write. Enter. So, ngayon, i-step into. Pagkatapos niyan, magpiprint yan. So, eto na yun, print niya. Ngayon, andito naman tayo sa may password na console.readline. Step into, ibig sabihin, andito na siya. So, kailangan natin mag-enter dyan. Kailangan natin mag-enter para mag-proceed siya dito sa my program. So, for example, 1, 2, 3. In-enter natin, ayan, babalik siya dito, mag-proceed sa conditions. Ngayon, ang value na ng password natin, class? Ang value ng password natin is 1, 2, 3. Tapos yung correct password is 1, 2, 3 din. Kasi after natin mag-console.readline, in-accept ni program yung 1, 2, 3 na nilagay natin. In-accept niya, nilagay niya sa password, 1, 2, 3 na yung password, and then, i-check niya na kung parehas ba sila dito. Ngayon, pag in-step into natin yan, okay, yan, papasok yan dito sa may, pwede ba ibalik dito? Pwede bumalik. I think. Yun nga, hindi pala pwedeng bumalik, no? So, pumasok yung code natin, yung program natin dito sa may if-else na yan, sa if block na yan, tapos, print yung console.writeline granted, which is, andun na siya. Tapos, read key na yung last. So, pag nag-enter tayo dito, matatapos na yung program. Ganun yung flow ng if-else natin. Enter, 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 enter. Hindi siya natapos. Bakit? Sige, step into natin. Ayan. Ganun yung if-else class. Gets na ba? Yung if-else? Tanggalin ko lang.
Ganun yung if else natin. Now, there are other ways to add conditionals in your program pa, which is yung switch case. And plus yung switch case naman, parang ganun din. Pero iba yung structure niya. So, let's comment this out muna. Let's comment everything muna para, yan. Kita nyo yung keystroke ko, control at saka slash para ma-comment yung na-highlight. Okay, ang gagawin natin is switch case. Ang itsura ng switch case, ganito siya. I-click nyo lang, pag may box yan, mag-automatic. Hindi na pala. Ba't ganun? Switch. Hindi pala siya, Okay, so mag-search tayo para mag-search tayo ng switch case. Switch case W3 schools C#. Okay, C# switch. Okay, so ito yung syntax ni C#, ni switch case. Merong expression and then code block. So gawin natin yung parang kanina din, in real world. We can tawag dito. We can use the ano bang example yun? Ano yung example yun? Ito. Gawin natin tong example na to. Kung may allowance, hindi papasok and yada. Ayan. Switch. Tapos, of course, gawa muna pala tayo ng variables, no? Ano yung variable na yon? Yung hindi ka papasok. Bool. May pasok. May allowance. Allowance equals false. May allowance equals false. Tapos, gamit tayo ng switch case. Yung switch case, mag-accept din yan ng variable. Tapos, curly brace din, and then, lang, para maayos. Curly brace, and then, dito class, lalagyan natin ng case. Case false, gawin mo to, console.writeLine, may allowance, pasok. True. Pag may allowance, pasok ka. Tapos, break. Ibig sabihin, yan yung scope ng box. Tapos, may another case pa tayo dyan, which is yung false. Case pala. Case false. Console.writeLine, wag pasok. Yan. Tapos, break. Yan. Kahit ganyan muna. Yung if-else natin kanina, mas simple, di ba? Ngayon, medyo complicated siya. Kasi madaming keywords. Ang ibig sabihin nito, class, dito nag-declare tayo, no? Basic na yan. Nag-declare tayo ng variable. May allowance, which is false. Ngayon, nilagay natin yung may allowance dyan. Ngayon, instead na condition yung i-check dito tayo nag-check ng condition. Hindi dyan. Kanina, di ba, sa loob ng parenthesis, sa may if-else, dito tayo naglalagay ng condition. Dito naman, class, ang ginagawa ni switch case, kapag ang value is true, gawin mo to. Tapos, out ka na. Tapos na. Out ka na sa switch case. Mag-console.readkey ka na. Yun ang ibig sabihin yan. Pero pag ang case is hindi true, lagpasan mo tong code, yung block of code na yan, punta ka na sa kabilang case. Pag ang case is false, i-print mo to. So, ganun yung logic ni switch case. Kanina, pag if-else yung ginamit natin, di ba? Pag if-else, dalawang condition lang. Ngayon dito, class, pwede na pa natin yan dagdagan. So, later, i-demonstrate ko. So, anong magiging output nito? Ano magiging output, class? Wag pasok, sir. Yes, wag pasok. Wag Kasi pasok. false. Diba? Mapupunta yan dito sa block of code na to. Instead na dito. Ayan, wait lang. I-run natin para makita. Wag pasok yung value. Ngayon, i-demonstrate natin siya using the number of days. No? Pag day 1, pag yung day is equal to 1, ang magiging value niya is Monday. Yes? Paano pag 7 ang value ng day? Class. Ano yung value niya? Yung 7th day, which is yung Sunday. Okay, let's put it in action muna, no? Bool instead na ganito yung gamitin natin, sabihin natin yung lalagyan natin is day number. Day or day, as in day na lang. Yung day is going to be an int. Kasi number yung i-store natin dyan. 1.
Tapos, ilalagay natin siya sa may para int day 1. Gumawa tayo ng day na number 1. Tapos, gawa tayo ng switch case. Switch statements, and ilagay natin yung day dyan. Tapos, curly braces. Ngayon, pag ang case is equal to 1, pag ang case is 1, mag-print ka ng Monday. Pag ang case is 1, mag-print ka ng Monday. Tapos, pagka ang case is 2, mag-print ka ng Tuesday. Mag-print ka ng Tuesday, and so on. And break. Wait lang. Break. Yan. So, ganyan yung itsura ni switch case. Kanina, diba, dalawang lang, true or false. Ngayon, marami tayong pwedeng i-check dyan. So, ang case number 3 natin will be console.writeLine. Copy ko na nga para mabilis. Okay. Copy and then paste. Instead na Tuesday, Wednesday na yon. Wednesday. Yan. And then break. Kasi hanggang dyan lang yung gusto natin gawin na pag nakamit yung case na yan. And so on, hanggang 7 na para clear. Okay. 4, case 4, case 5, case 6. Tapos case 7. Case 7. At saka pagka parehas yung nilagay nyo na case class, mag-error siya. Kasi chinek mo na dito yung case eh. So, ba't mo pa i-check yung same case dyan? So, kailangan, magkakaiba na. Okay, so, I think it's okay na Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Yan. Para generic, na lang. Monday. Ayan. Monday, Tuesday, Wednesday, and hanggang Sunday. So, pag ang value natin class is 3, ano yung mangyayari dyan? Ano yung output niya? Wednesday, sir. Wednesday. Perfect, no? So, pag ano kasi dyan class, ang logic dyan, yung int, ay yung variable natin nilagay natin sa switch case. Ngayon, yung case na yan, i-check mo sa mga cases dito. Yung data, yung value niyan, i-check mo sa mga cases dito. Ang unang case na i-check mo is yung case 1. Pag ang value ng day is 1, i-print mo yung Monday. Pag hindi yan nag-true, ibig sabihin, lalagpasan niya yung case na yan. Proceed siya sa case 2. Ang day ba, ang value ba ng day is 2? Chinek natin dyan, hindi naman. So, hindi siya papasok dito sa block of code na yan. Ang next is yung day 3. Ang day ba is 3. Pag nag-true yan, papasok yan sa may code na yan. Kaya magiging Wednesday yung output. So, ganun yung usage ni case. So, i-run natin. Yung day is 3 and magiging Wednesday. Ngayon, let's make some features, no? Kunyari, hindi naman siya meaningful masyado no, pag nagpiprint lang tayo ng ganyan. Ngayon, gagawa tayo ng gagawa tayo ng greeting, ng reminder, no? So, paano natin siya gagawin? Siguro mag-accept tayo ng name. Mag-accept tayo ng name. So, gawa tayo ng variable na name equals empty string muna. Tapos, yung name, lalagyan natin ng laman. Pero bago natin lagyan ng laman, mag-accept ng input kay user, maglagay tayo ng label. So, console.write, enter your name. Enter your name, and after that, you can populate or maglagay ng value sa name. Name will be equal to kung ano man yung ilalagay ni user. Ayan. Tapos, pag nalagay na natin yan, pag nakuha na natin yung name niya, i-check natin yung case. Pag case is 1, sabi natin dito, gamit tayo ng $sign na, today is Monday.
Tapos yung pangalan, which is name. Today is Monday. Tapos yung ilalagay na pangalan ni user. So, same lang din ito sa mga iba. Same lang din ito sa mga iba. Pwede natin i-copy ito. Tapos, sabihin natin sa pag case 2 naman, ilalagay natin today is Tuesday. Tuesday. And so on. No? Actually, gawin natin lahat. Wait lang. Para mabilis mag-type. Hindi na ako mag-type ng kung ano-ano. Ayan. Wait lang. 3. Off yung Copilot. Type ko lang kay ayan. Sana hanggang dito. Okay. So ayan. Ang sabi natin dito, gumawa tayo ng variable na day, linagay natin yung number, gumawa tayo ng variable na name, tapos nag-ask tayo ng name kay user, and then i-check ni program kung anong day tayo ngayon, tapos ipiprint niya yung block of code na pasado yung case na yon lang. I-simulate na natin. Yes, okay na siya i-simulate. Save natin and then run. So, ang program natin, ang una niyang gagawin is to accept a name. Actually, pangit siya, no? Lagyan natin ng colon at saka space. Refresh. And we have here, enter your name. So, ano yung name na ilalagay natin? For example, John. Enter, today is Wednesday, John. Kasi, yung value ng day is 3. No? Tapos, dito siya nag-fall sa may case na to. Nag-fall siya dyan, today is Monday. Tapos, print yung name. Yan. Ngayon, class, para mas parang mas maayos tignan, pause ko muna. Para mas maayos tignan, what if paulit-ulit kasi yung mga ano natin dito, parang medyo mahaba. What if gumawa tayo ng variable, no? Gumawa tayo ng variable na mag-i-store ng value ni day. Ito. So, for example, string day value equals empty string muna siya. Tapos, hindi na tayo magra-write dito. Hindi na tayo magra-write dyan. Tanggalin na natin dyan. Tanggalin yan. Tanggalin yan. Tanggalin yan. Tingnan nyo kung anong mas maganda, class. Diba ang daming console.writeLine kanina? Imbes na ganun, dito na lang tayo mag-ano. After ng switch pala. Yan. Today is mamaya pa yan. Okay. Yan. So dito, class, gumawa tayo ng day value. Ngayon, yung day value, lalagyan natin ng laman. Depende sa case, no? Pag ang day is 1, sige, 1 muna. Pag ang day is 1, no, inaccept na natin yung pangalan niya. Pag yung day is 1, ang sabihin natin sa day value, ang laman ng day value will be Monday. Ang laman ng day value will be Monday. And then, ganyan din sa case 2. Pero, hindi siya Monday. Tuesday. Rini-reassign natin yung value ni day value. Ganun yung ginagawa na natin instead na nag-print agad. Para isang printan na lang tayo dito sa may baba later. So, day value equals Wednesday. And then, sa case 4, lagay din natin Thursday. Tapos, sa case 5, Friday. Case 6, Saturday. And 7, Sunday. Okay, no? Ngayon dito, class, isang printan na lang tayo kasi meron naman tayong day value na lalagyan. Ang ipiprintan natin dito, today is day value. Tapos, ganyan na, isang printan na lang tayo dyan. Mas magandang tignan kasi kanina ang daming console.writeLine.
Yan. Ngayon, i-run natin siya. And then also, ayan, wag na tayo mag-debug. Medyo mabagal siya. I-run natin. And what you see here is enter your name. Ganun pa din siya. Enter your name. And for example, dyan ulit. And then, today is Monday. Dyan. Ganun pa din yung output. Pero parang mas magandang tignan. Kasi wala masyado tayong console.writeLine dyan. Ang ginagawa natin dyan is, inassign natin yung value sa name pag nag-input. And after that, chinek natin yung case. Pag yung day is equal to 1, ang magiging laman ng day value na variable will be Monday. So, ibig sabihin, pumasok dito yung program natin kasi yung number natin is day is 1. Yung day natin is 1. So, pumasok dyan, nag-break na siya. Ibig sabihin, tapos na kasi may pinasukan siya. Tapos na yan, nag-break ka na. And, magpo-proceed na siya sa my console.writeLine. Today is day value and name. Ano yung day value natin? So, yung Monday. Kasi dito siya nag-assign ng value. Ganun yung switch case class. And, for example, naglagay ako ng 8 dyan. 8. Wala naman tayong case na 8. Ano yung gagawin natin, no? Anong gagawin ni program pag ganun, sir? So, itry natin. Tignan natin kung ano yung gagawin niya. Enter your name. Test. Today is test. Wala siyang nilagay na, or yung value ng day value natin is empty string. Hindi siya na-assign. So, nag-exit siya. Chinek niya lahat ng cases, pero walang pinasukan, kaya hindi siya nag-assign ng bagong value. Ibig sabihin, yung value ng day natin is, yung day value natin is empty string pa din. So, nilagay niya dito, empty string, and then yung name. Ngayon, para magkaroon tayo ng value kahit na wala sa case natin, ilagay natin yung default. May default tayo dito, class. Default. Ibig sabihin yan, anumang case yan, dito yung magpupunta pag hindi niya napuntahan tong mga code block na yan. Okay, ano ba yung gagawin dito? Day value, or maglagay tayo ng default, di ba? Ano ba yung default value natin pagka mali yung nilagay? Day value will be, or magprint na lang tayo dito ng console.writeLine invalid day number. Save. So, invalid day number. I-run natin. Magiging output niyan, enter your name, test, and then invalid day number. Kasi 8 yung number natin dito. So, magpiprint siya ng invalid. Tapos, wala siyang laman dyan. No? Now, another addition. No? Lagyan natin ng bool. Bool is day value, is day number valid. Is day number valid? So, ibig sabihin, chine-check natin kung valid ba siya. Lagyan natin false. False muna yan. No? Pag naglagay si user, or pag yung day natin is greater than 8, or wala sa cases na to, no? Pag wala sa cases na yan, sabihin natin dito yung day value is day number valid equals false. False pala yun. False. Magiging false siya. And true yan palagi. True. Sabihin natin initially yung day number natin is true. Ngayon papasok siya dito sa my switch case. Yung case natin is number 8, di ba? 8 yung day natin. So, ang gagawin niya, malalagpasan niya yan, pupunta siya sa my default. Ngayon, nag-default siya kasi wala namang 8 na day, no? So, ang gagawin niyan is, i-assign na yung is day number valid, nagiging false. So, invalid na yung day number natin. Ngayon, i-check natin dito, class. Pwede tayo gumamit ng if naman dito. If ang is day number valid, if is day number valid, sabihin natin, console.writeLine, i-print natin yung greeting. Else, kung hindi siya valid, ibig sabihin, pumunta yung code, yung program natin dito kasi walang 8, di ba? Magpiprint tayo ng .writeLine, magpiprint tayo ng invalid day number.
Tapos sabihin natin good morning lang kay good good day kay name. So ilagay natin yung always yung dollar sign sa may unahan. Good day. Okay. Yan. Save run natin. Yung number natin is 8 ha. So ang magiging output dyan class is ang mangyayari dyan is i-reasan yung is day number valid sa false kasi papasok yung code natin dito and then i-check ng if else condition natin kung valid ba siya. So dito na part, pumasok siya dyan, magiging false to, ibig sabihin yung else yung i-execute. So i-run natin. Enter your name test, no? Invalid day number, good day test. So yun na yung magiging output natin. Pero what if 7 to? Ibig sabihin magfo-fall yan sa may Sunday na dito banda. Oops. Enter your name test. Enter. Today is Sunday test, no? Ganyan yung magiging itsura ng ating program. Gumamit tayo ng if, gumamit tayo ng else, tsaka gumamit tayo ng inputs. Ngayon class, hindi naman pwedeng or hindi naman pwedeng tawag dito or pwede rin natin gawing input etong day na to. So ang gagawin natin, i-default muna natin siya sa 0. Yan, default natin sa 0 and then i-ask natin yung name. Tapos after na ma-ask ng name, mag-ask din tayo ng number. Mag-ask tayo ng day numbers. For example, enter day number or enter day. Tapos, yung number natin will be, yung day natin will be equal to kung ano man yung ilalagay ni user sa my input. Pero right now, we are having error. Kasi yung console.readline class, always remember, it returns a string. Pero yung day variable natin is integer. So may babasahin din kayo dyan para malaman yun. Cannot implicitly convert type string to int, no? Kasi nga yung console.readline string yung binibigay niyan. Mapupunta yan dito, which is incompatible sila. Ngayon ang gagawin natin, i-convert natin siya sa integer. Convert natin siya sa integer bago tayo mag-readline. Console or convert dot to int 32 and then ilagay nyo dyan yung console.readline. So magiging okay na yun. Tsaka bakit ayaw pa din? Kurang ng parenthesis. Okay, so ang ginawa natin class is excuse me. Ang ginawa natin dyan class is yung console.readline kino-convert natin siya sa integer. Yung convert that to int 32. Ganun yung ginawa natin dyan. Kaya pag niran natin, I think pwede na to. Pag niran natin yan, magiging enter your name. For example, John. Enter. Pagkatapos niyan, mag-proceed yan dito sa may sumunod na console.write. So, enter day. For example, 3. So, ang magiging output niyan will be Wednesday. Today is Wednesday, Jan. And then, console.read key, enter, tapos na. What if maglagay ako ng 1, 2, 3? I mean, Jan muna kasi name yan. And then, maglagay ako ng 12th day. Ang magiging output dyan is invalid kasi wala yan sa case natin. Hanggang 7 lang yung case natin. Enter. So, invalid day number. Good day, John. So, ito yung in-execute ni program. Gets ba, class? Are there any questions with our with how we use switch and if else and booleans? Pag wala na, dapat meron pala. Amen. Ano, class? Wala? Walang tanong? Naintindihan ba? Para i-end ko na yung recording. Okay, so I'll upload the video later on sa YouTube para ma-review nyo din ulit. Para may balikan kayo. Yes? Okay, good day class. Class dismissed. Yes, sir. Pag walang tanong, I'll end the ano na. Ito rin yung recording. Wala na, sir.